Sila ay magkapatid sa dugo, pero sobrang layo ng agwat ng katayuan nila sa buhay. Pareho silang anak ng isang kilala at mayamang pamilya. Pero ang nakatatandang kapatid tinatrato lang na parang utusan sa loob ng sarili nilang bahay. Habang ang bunso itinuturing na parang isang napakahalagang kayamanan ng lahat. Ang dahilan, isang pagsusuri ng pambihirang kapangyarihan noong sila ay 5 taong gulang pa lamang. Para mapatunayan kung minana ba ng magkapatid ang kakaibang kapangyarihan ng pamilya. Binuksan ng kanilang ama ang isang kahoy na kahon na naglalaman ng mga kaluluwa. Agad na nakita ng bunsong kapatid ang isang maliit na halimaw na unti-unting lumalapit sa kanya. Kaya naman sobrang takot siyang napaatras. Ngunit si Mayo blanco lang ang reaksyon. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari dahil wala siyang nakikita. At simula nang mangyari iyon, ibinuhos na ng kanilang ama ang lahat ng atensyon at pagmamahal nito sa kanyang bunsong kapatid. Habang kay Mayo kahit kaunting pag-aalaga ay wala na siyang natanggap. Hinayaan pa nitong abusuhin at saktan siya ng kanyang madraste sa araw-araw. Sobrang naduraj ang puso ni Mayo. Pero ang mas nagpabagsak sa kanyang mundo. Ilang araw pa lang matapos siyang maging 19 na taong gulang. Nagmamadaling ipinakasal siya ng kanyang ama kay Kiyoka Kudo. Ang lalaking kilala sa mga bali-balita bilang pinakamalamig at walang pusong tao. Makinig kang mabuti. Nandito ka sa bahay ko, kaya susundin mo lahat ng utos ko. Kung sinabi kong lumabas ka, lalabas ka. Bawal ang kahit anong reklamo at bawal kang sumagot. Oo po, masusunod po. Ano? At sa ganitong paraan, nagsimulang manirahan si Mayo sa bahay ng mga Kudo bilang isang mapapangasawa. Ngunit palagi siyang kinakabahan at nababalot ng takot. Dahil natatakot siya na kapag nalaman ni Kudo na wala siyang kapangyarihan, baka itapon din siya nito gaya ng ginawa ng kanyang sariling ama. Kaya naman kinaumagahan maagang maaga pa lang, nagmamadali na siyang pumunta sa kusina para maghanda ng agahan. Ginawa niya iyon, para lang patunayan na may halaga pa rin siya. Sobrang natuwa at nagulat ang kanilang mayordoma nang makita siya. Kasi kailanman ay wala pa siyang nakitang anak ng mayaman na nagluluto sa kusina. Kaya naman walang patid ang papuri nito kay Mayo sa harapan ng kanyang amo. Ngunit sa kabilang banda naghinala si Kudo na baka nilagyan ni Mayo ng lason ang pagkain. Kaya inutusan niya itong tikman muna ang niluto niya. Ano? Hindi mo ba makain? Nang makita niyang nag-alangan si Mayo ng sandali, nakumbinsi si Kudo na may itinatago itong masama. Agad siyang tumayo at walang sabi-sabing umalis ng bahay. Ngunit pagdating niya sa kampo ng mga may kapangyarihan, bigla siyang nakaramdam ng kaunting konsensya. Lalo na nang maalala niya ang mga huling sinabi ng kanyang mayordoma bago siya umalis. Talagang pinaghirapan ni Binibining Mayo na ipaghanda ka ng agahan. Hindi ko po palagay na lalagyan niya iyon ng lason. Bihira lang ipagtanggol ng mayordoma ang ibang tao ng ganoon. Bigla tuloy nakaramdam ng pagkalito at inis si Kudo. Bakas sa mukha ng palaging kalmadong Ginoo ang matinding inis. Sa kauna-unahang pagkakataon, gumamit pa siya ng kapangyarihan para lang pag-alitan ang mga pasaway na bagong sundalo. Samantala, hindi rin naman mapakali si Mayo sa kabilang banda. Takot na takot siyang makagalitan ni Kudo at mapalayas sa bahay. Dahil wala na siyang ibang matatakbuhan. Para maayos agad ang hindi pagkakaunawaan. Buong pagpapakumbaba at tapat na humingi ng tawad si Mayo. At isinumpang hinding-hindi niya lalagyan ng lason ang pagkain. Walang sinabi si Kudo. Pero nakaramdam siya ng kaunting awa sa kanyang puso. Na-curious tuloy siya kung ano na ba ang mga napagdaanan ng dalagang ito. Para ituring ang sarili ng ganito kababa. At palaging humihingi ng tawad sa lahat ng bagay. Nawawala ng saysay ang paghingi ng tawad kapag palagi itong sinasabi. Pagkatapos kumain, nagpresenta si Mayo na magpakulo ng tubig pampaligo para kay Kudo. Pero agad niya itong tinanggihan. Masyado raw kasing matrabaho ang paggamit ng panggatong. Kaya mas mabuting gumamit na lang siya ng kapangyarihan. Dahil dito, muling nilamon si Mayo ng hiya at awa sa sarili. Pakiramdam niya ay isa siyang pabigat. Nawala man lang maitulong kahit ano. Pero hindi nagtagal, nilapitan siya ni Kudo. At pinakiusapang siya na ang magluto ng agahan para bukas. Nagtira pa ito ng mainit na tubig para makapaligo siya. Nabigla si Mayo at hindi makapaniwala. Biglang uminit ang kanyang puso sa tuwa.
Naalala tuloy niya ang mga papuri ng mayordoma tungkol kay Kudo. Totoo nga na isa siyang mabuting tao. Ganyan talaga siguro kapag uhaw sa pagmamahal ang isang bata. Kaunting kabutihan lang, sapat na para magbigay ng saya sa puso. Sa isip-isip ni Mayu, gagalingan talaga niya kinabukasan. Para maipakita ang pasasalamat niya sa Ginoo. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw. Nagsimula na siyang maghanda ng agahan. At nagkusang loob ding tumulong ang mabait nilang mayordoma. Sobrang kinakabahan si Mayu. Hindi siya sigurado kung magugustuhan ba ni Kudo ang lasa nito. Kaya hindi niya maiwasang titigan ang Ginoo habang kumakain. Masarap. Iba ng kaunti ang timpla kumpara sa luto ni Yuri. Pero, masarap talaga. Maraming salamat po. Umaapaw ang emosyon sa puso ni Mayu. Hindi niya napigil ang bumuhos ang kanyang mga luha. 14 na taon na pala kasimula nang may huling pumuri sa kanya. Ang tagpong ito naman ay matagal na bumagabag sa isipan ni Kudo. Bigla na lang kumirat ang puso niya para sa dalaga. Habang tinititigan ang mga magagaspang nitong kamay at payat na pangangatawan. Mas lalo siyang hindi makapaniwala na galing ito sa isang marangyang pamilya. Kaya inutusan niya ang mayordoma na bantayan ang bawat galaw ni Mayu. Habang siya naman ay palihim na mag-iimbestiga tungkol sa pamilya Saimori. Labis namang nagtaka ang mayordoma. Ngayon lang kasi niya nakitang nagka-interes ang senyorito sa isang babae. Pero hindi ito maamin ni Kudo sa kanyang sarili. Mula pa noon, ang mga babaeng lumalapit sa kanya. Kung hindi pera, kapangyarihan lang ang habol. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang itinatagong plano ng mga Saimori. At bakit ganitong klase ng anak ang ipinadala nila sa kanya. Samantala, abala naman ngayon ang mga Saimori sa paghubog sa bago nilang manugang. Kinaumagahan, pagkatapos maipakasal si Mayu sa malayo, agad na pumasok si Koji sa feudor ng mga Saimori. Malaki ang inaasahan ng pamilya sa kanya. Kaya naman ginawa niya ang lahat para makuha ang loob ng pamilya at ng nakababatang kapatid ni Mayu. Para lang mabilis niyang mamana ang negosyo nila. At muling mabawi ang puso ni Mayu. Kung sakaling palayasin man siya ng pamilya Kudo. At mawalan ng matutuluyan. Ako dapat ang maging sandalan niya. Nakakatawa talaga ang ilusyonadong lalaking ito. Pero ang hindi niya alam. May isa pa palang makapangyarihang pamilya na nag-iinteres ngayon kay Mayu. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang babaeng iyan? Wala kang pakialam sa mangyayari kay Mayu. Nagpapatawa ka ba? May usapan na tayo noon pa. Ang babaeng may dugong usuba ay dapat mapunta sa pamilya naming mga Tatsuishi. Magkapatid sila sa dugo, pero langit at lupa ang agwat ng buhay nila. Dahil lang hindi siya kakitaan ng kapangyarihang makakita ng mga espiritu noong bata pa siya. Trinato na parang isang hamak na katulong ang nakatatandang kapatid. Habang ang nakababata naman ay nabuhay sa luho at sarap. Palagi pa niyang minamaltrato at inaapi ang sarili niyang ate. Pero pagkatapos nilang mag-asawa, ang kapalaran ng dalawa ay nagbago at tuluyang nagkabaligtad. Comfortable ka na ba rito? Ano po iyon? Mula nang malanawan ang nakaraang isyo tungkol sa paglalason. Hindi na malaya ni Kudo na unti-unti na siyang nag-aalala kay Mayu. Gusto sana niya itong isama para mamasyal sa bayan. Pero nagulat siya nang mahinhin itong tumanggi. Natatakot kasi si Mayu na baka makaabala lang siya. Napansin ni Kudo na gawa lang ito ng pagiging insecure niya. Kaya nilinaw niya na hindi niya ito itinuturing na pabigat. Bago siya tumayo at umalis. Pero kahit ganoon, hindi pa rin mapakali si Mayu. Kinabukasan, maagang maaga, sinuot niya ang nag-iisa niyang magandang damit. Gusto sana niyang ayusan ng maayos ang sarili. Pero nang makita niya ang kanyang simpleng itsura, bigla na naman siyang nawalan ng kumpiyansa. Hindi talaga ako nababagay sa kanya. Agad na napansin ng matalinong mayordoma ang kanyang iniisip. Kaya nagpresenta itong ayusan siya. At sa loob lang ng 15 minuto, biglang naging napakaganda at angat na angat ang ganda ni Mayu. Sobrang natuwa ang mayordoma. Hindi niya inakalang ganito pala kaganda si Mayu. Kahit si Mayu ay hindi makapaniwala sa nakikita niya. Pero biglang nagtawag si Kudo mula sa labas. Kaya nagmamadali siyang lumabas. Pero pagharap niya, biglang natulala at napabilis ang tibok ng puso ni Kudo.
Bakit? May problema ba? Wala. Hindi naman tayo nagmamadali. Pasensya na kung minadali kita. Dinala muna niya si Maiyo sa himpilan ng espesyal na unit. Unang beses makita ni Go daw ang kapitan na may kasamang babae. Kaya sobra siyang na-curious. Pero biglang nainis si Kudo. At nakaramdam siya ng matinding selos at pagiging possessive. Pinabalik niya agad si Go daw sa trabaho nito. Pagkatapos, dinala na niya si Maiyo sa bayan. Sa pagtingin-tingin sa mga bagong tanawin doon, halos hindi maalis ni Maiyo ang kanyang paningin. 14 na taon na kasi siyang hindi nakakalabas para mamasyal. Masaya ka ba? Nakonsensya tuloy si Maiyo dahil nakalimutan niya ang presensya ni Kudo. Pero tiningnan siya ni Kudo ng may buong pagmamahal, at sinabing, "Kapag kasama mo ako, mag-enjoy ka lang. Huwag kang mag-alala na baka makaabala ka. Maliwanag ba?" Sige. Gaman at uminit ang pakiramdam sa puso ni Maiyo. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, ngayon lang niya ulit naramdaman na pinoprotektahan siya ng ganito kalambing at katatag. Ngunit sa isang iglap na balot ulit siya ng kaba at takot na baka mawala ito. Ang kawalan niya ng kapangyarihan ay parang tinik na laging nakabaon sa kanyang dibdib. Alam niyang malalaman din ni Kudo ang totoo balang araw. Nang makita ni Kudo na malungkot si Maiyo, hinikayat niya itong maging matapang at sabihin kung ano man ang nasa isip niya. Tutal baka mauwi din naman sila sa formal na kasalan. Kasal. Halos manigas si Maiyo sa gulat. Paano naman siya aasa sa ganoong napakagandang bagay sa baba ng tingin niya sa sarili? Tahimik siyang nanalangin sa langit na sana huwag munang bawiin agad ang kakarampot niyang kaligayahan. Mabigyan lang siya ng kaunting oras pa para makasama si Kudo. Tatanggapin niya kahit ano pang parusa ang dumating pagkatapos. Bago sila umuwi, dinala siya ni Kudo sa isang sikat at mamahaling patahian ng mga damit ng babae. Nalaman kasi niya noong mga nakaraang araw. Nang palihim na makita ng mayordoma na tinatahi ni Maiyo ang sarili niyang mga luma at punit-punit na damit. Kaya sinabi agad ito sa kanya. Nakasuot siya ng mga lumang damit na parang isang hamak na magsasaka sa probinsya. Siguro nga, ang mga maayos niyang damit ay nag-iisa na lamang. Nang maisip iyon, biglang nakaramdam ng matinding awa at kirot sa puso si Kudo. Kaya siya mismo ang pumili ng 10 rolyo ng pinakamagagandang tela para kay Maiyo. Hindi rin niya namalayang. Nai-imagine na niya kung gaano ka-cute si Maiyo kapag suot na ang mga bagong damit. Nakahanap naman ng pagkakataon ang may-ari ng tindahan para sabihin na si Maiyo ay parang isang diamanteng hindi pa napapakinis. Kung aalagaan ng pagmamahal at karangyan, balang araw, mamumukadkad siya at magiging isang napakagandang babaeng karapat-dapat na tumayo sa tabi ninyo. Pero wala namang pakialam si Kudo sa mga ganoong bagay. Basta't mabuti ang kalooban ni Maiyo. Handa siyang makasama ito habang buhay. Palihim siyang naghanda ng regalo para sa kanya. Nang makita ito ni Maiyo, umapaw ang emosyon sa kanyang puso. Ngayon lang siya nakakita ng ganoon kagandang suklay. Pero hindi niya magawang tanggapin iyon agad-agad. Gusto muna niyang makasiguro na si Kudo nga mismo ang nagbigay nito. May gusto sanang sabihin si Kudo. Pero nang maalala niyang sinabi ng mayordomo na ang pagbibigay daw ng suklay ay nangangahulugang alok ng kasal. Kaya nagkunwari na lang siyang suplado at tipid na tumango. Maraming salamat po, Senyor. Iingatan ko po itong mabuti. Ngunit sa kabilang banda ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi kasing romantiko ng inaasahan. Pumayag lamang siyang magpakasal kay Koji para lang asarin at tapakan ng kanyang ate. Kaya naman araw-araw niyang pinagmumukhang utusan si Koji. At hindi lang iyon, madalas din siyang nakikinig ng palihim sa usapan ng kanyang ama at ng mga bisita. Umaasang maririnig niya ang balitang pinalayas na ng mga Kudo ang kanyang ate. Huwag ka nang magkunwari. Nakiusap ako sa iyo na ipakasal si Maiyo sa panganay kong anak. Ganoon ba? Hindi inaasahan na mismong si Tatsuishi pa ang susugod para humingi ng paliwanag. Hindi siya makapaniwala na ganoon katanga si Saimori para ipakasal si Maiyo sa pinakamalakas na may kapangyarihan na si Kudo Kayoka. Kung sakaling magising bigla ang kapangyarihan niya mula sa angkan ng mga usuba,
Tiyak na wala nang makakatibag sa impluwensya ng pamilya Kudo. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para makuha si Maiyo. Samantala, nakatanggap din si Kudo ng impormasyon tungkol kay Maiyo. Nalaman niya ang buong nakaraan nito. Hindi niya sukat akalain, na ganoon pala kalupit ang sinapit ng dalaga. Bigla siyang nakaramdam ng matinding awa, at bigat sa kanyang dibdib. Kaya naman nagdesisyon siyang, mas higit pang alagaan at mahalin ito simula ngayon. At wala na siyang pakialam, kahit pa wala itong taglay na kapangyarihan. Ngunit biglang sinabi sa kanya ng investigador, na ang tunay na ina ni Maiyo, ay nagmula sa angkan ng mga Usuba. Napaisip ng malalim si Kudo. Ang pamilya Usuba ay kilala sa pagkakaroon ng pinakamalalakas na kapangyarihan. Usap-usapan nga, na kaya nilang kontrolin ang isip ng mga tao. Agad na nakaramdam ng pag-aalala si Kudo. Kung kumalat ang totoong pagkatao ni Maiyo, siguradong maraming sikim ang magtatangkang kumuha sa kanya. Pero eksakto sa sandaling iyon, napansin niyang may sumusunod sa kanya mula sa likuran. Ang tanga naman, nagsasayang lang sila ng oras. Nagpadala pa talaga ng ganito kasimpleng Shikigami. Pero sino naman kaya ang may gawa nito? Sila ay magkapatid sa dugo pero langit at lupa ang agwat ng kanilang katayuan. Ang ate, tinatratong parang isang hamak na utusan sa sarili nilang bahay. Habang ang bunso naman, ay layaw sa luho at ubod ng yabang. Binalak pa nga niyang agawin ang nobyo ng sarili niyang ate. Mula noong nakatanggap siya ng sukli mula kay Kudo. Gustong-gusto na ni Maiyo na bigyan siya ng kapalit na regalo. Tuwang-tuwa naman ang kanilang kitiwala. At agad siyang tinulungang mag-isip ng magandang ideya. Pero nag-aalala si Maiyo na baka dahil wala siyang masyadong naipon, ay baka hindi magustuhan ni Kudo ang ireregalo niya. Hindi mo naman kailangang bumili ng kung anong mahal. Kahit na anong ginawa mo mismo, sapat na yun. Nakahinga rin ng maluwag si Maiyo sa wakas. Pero pagkaraay seryoso na naman siyang namili ng disenyo. At napagdesisyon ng Aigawa na lang ng panali sa buhok si Kudo. Kaya naisipan niyang pumunta sa bayan para bumili ng mga gagamitin. Pero hindi mapanatag ang loob ni Kudo na paalisin siya. Bukod sa paulit-ulit na pinaalalahanan siyang umuwi ng maaga, binigyan pa siya nito ng isang agimat bilang proteksyon. Kailangan mong dalhin yan palagi. Oo po, naiintindihan mo ba talaga? Opo, naiintindihan ko po. Pero nang makita ang inosente at nakakaawang itsura ni Maiyo, umalis pa rin si Kudo nang may pag-aalala. Sa kabutihang palad, naging maayos naman ang lahat. Nakapili si Maiyo ng perpektong sinulid na babagay kay Kudo. Hindi niya naiwasang isipin kung anong itsura nito kapag suot na ang panali. At bigla na lang siyang namula sa hiya. Napangiti na lang ng malapad ang kasama niyang kitiwala. Nang pauwi na sana silang dalawa, biglang naalala ng kitiwala na kailangan pa pala nitong mamili ng pagkain. Kaya iniwan niya muna si Maiyo doon para maghintay ng sandali. Pero wala pang 10 minuto. Isang pamilyar at nakakakilabot na boses ang biglang narinig niya mula sa hindi kalayuan. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya agad ang kanyang nakababatang kapatid. Biglang nanginig ang buong katawan ni Maiyo dahil sa takot. At nagbalik ang lahat ng masasakit na alaala kung paano siya nito inapi. Diyos ko! Buhay ka pa pala, ate. Nakakagulat naman. Pero nang makita niyang mukhang kawawa pa rin si Maiyo. At suot pa rin ang damit katulong nito bago pa man umalis ng bahay. Agad siyang nag-isip na sigurado, iniwan na ito ni Kudo. Ang isang walang kwentang tulad mo hinding-hindi babagay kay Ginoong Kudo. Kaya hindi na nakakapagtaka kung palayasin ka man niya. Hindi na nakayanan pa ni Koji na marinig ang mga panlalait nito. Pinayuhan niya ang kapatid na umalis na agad. Pero nagulat siya nang bulyawan siya nito at pinatigil. Mas lalo pang tinapakan ng kapatid niya ang dignidad ni Maiyo nang walang pakialam. Pero tahimik lang si Maiyo. At sa huli, nasabi pa rin niya ang nakasanayang salitang pasensya na. Oo nga naman, sa harap ng taong nang-api sa kanya sa loob ng 14 na taon. Sino nga ba naman ang agad na matututong lumaban? Buti na lang dumating agad ang kitiwala. At ipinaalala sa kapatid niya na si Maiyo ay asawa na ni Kudo. Sa kanya agad isinama si Maiyo paalis. Nang malaman niyang hindi pa pala itinatapon ng ate niya, umapaw sa matinding inggit ang kapatid niya.
Pero pagdating niya sa tapat ng bahay, bigla niyang nakita ang isang lalaking napakagwapo, parang hindi taga-mundong ito. At sa mismong sandaling nagkasalubong sila, tuluyan nang nabihag ang puso niya. Pero hindi pa niya alam sa mga oras na iyon, na ang lalaking ito ay walang iba kundi si Kudo. Isang oras bago iyon, biglang bumisita si Kudo sa bahay ng mga Saimori, para formal na ayusin ang kasal nila ni Maiyo. Gulat na gulat ang tatay at madrasta niya. Pero bago pa man sila makabawi sa gulat, matapang na sinabi ni Kudo na ayaw niyang magkaroon pa ng koneksyon sa kanila nang dahil lang sa kasal na ito. Kung gusto ninyo ng date, kailangan ninyo munang humingi ng tawad ng harapan kay Maiyo. Sa sobrang galit ni Saimori, napakuyom ng mariin ang kanyang mga kamao. Pero dahil natatakot siya sa katayuan at kapangyarihan ni Kudo, nagngit-ngit na lang ang mga ngipin niya at sinabing pag-iisipan niya iyon. Pero pag-uwi naman ni Kudo sa bahay, napansin niyang parang may mali kay Maiyo. Simula kasi nang makauwi sila galing sa bayan, hindi na ito nagsalita. Pumunta pa siya sa bodega at walang tigil sa kapupunas ng sahig. Nang malaman ni Kudo ang nangyari, nadurog ang puso niya. Malambing niyang sinabi na basta't kailangan siya nito. Palagi lang siyang nasa tabi nito. Pero lalo lang namigat ang loob ni Maiyo dahil doon. Galit na galit siya sa sarili niya dahil napakaduwag niya at walang kwenta. Pakiramdam niya, sinasayang lang niya ang pagmamahal na ibinibigay ni Kudo. Nakakainis. Sobrang nakakainis ang ganitong sarili. At nang gabing iyon napanaginipan na naman niya ang kanyang ina. Napanaginipan niyang nagmamakaawa siya sa kanyang ama. Nahuwag siyang itakwil dahil lang wala siyang kapangyarihan. Pero malupit lang siyang tinanggihan nito. Napabalikwas ng gising si Maiyo sa sobrang takot. Kutob niya, hindi na magtatagal at itataboy na rin siya ni Kudo. Pero makalipas ang isang linggo, isang malaking sorpresa ang dumating. Ang dati niyang tagapag-alaga noong bata pa siya, ay bigla na lang bumisita. Halos hindi makapaniwala si Maiyo. Mula kasi nang pumanaw ang kanyang ina, si Hana na ang palaging nasa tabi niya. Pero dahil ipinagtanggol siya nito, walang awang pinaalis si Hana ng kanyang madrasta. Kaya matagal nang inuusig ng sariling konsensya si Maiyo. Nang malaman niyang maayos na ang buhay ngayon ni Hana, napaiyak siya sa sobrang tuwa. Pero nang tanungin siya kung masaya ba siya, biglang humagulgol ng iyak si Maiyo. Pakiramdam niya, ang isang taong mahina at walang halaga na tulad niya ay hindi karapat-dapat lumigaya. Pero pinalakas ni Hana ang loob niya na huwag matakot na abutin ang kanyang kaligayahan. At napakabuting tao raw ni Ginoong Kudo. Yun pala, para maibalik ang kumpiyansa ni Maiyo sa sarili, nagpadala si Kudo ng mga sulat kung kani-kanino. Mahanap lang si Hana na labis na nagmamalasakit sa kanya. Ginawa niya ito para lang maniwala si Maiyo na karapat-dapat siyang mahalin.